Nagsisimula ang pelikula sa Mexico, kung saan nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Miguel kasama ang kanyang ina, si Rosa. Isang taong malapit sa kanila ang tumatawag kay Rosa at nagbabala sa kanya na hinahabol siya ng kartel, kaya kailangan nila ni Miguel na tumakas kaagad. Makikita natin ang pinuno ng kartel na si Mauricio Guerrero na nahuli ang kapatid ni Rosa na si Carlos dahil nagnakaw siya ng pera sa kanila at binalaan niya si Carlos na isusunod niya ang kanyang pamilya bago nila ibitin ang kanyang katawan sa isang overpass. Sa Arizona, ang retiradong dating Marine na si Jim Hansen ay nagtatrabaho sa hangganan ng US at Mexico upang bantayan ang mga hindi dokumentadong imigrante na nagtatangkang tumawid. Nakita niya ang ilang malapit sa kanya at iniulat ito. Habang sinusundan niya, nakita niyang may nasugatan at binigyan siya ng tubig bago tumawag ng isang tao upang magdala ng tulong medikal. Ang tahanan ni Jim ay inilagay para sa foreclosure at wala siyang maraming opsyon sa trabaho. Siya ay nakatira mag-isa kasama ang kanyang aso na si Jackson at madalas na nakakasama niya ay ang kanyang stepdaughter na si Sarah na isang pulis. Pareho nilang namimiss ang kanyang ina mula nang siya ay pumanaw at pagkatapos ay iniuwi ni Sarah si Jim mula sa bar at pinahiga siya. Nang pumunta si Jim sa hangganan kinabukasan, naabutan niya sina Rosa at Miguel na sinusubukang makalampas sa bakod habang sinusundan sila ni Mauricio at ng kanyang mga tauhan. Tinangka ni Jim na iulat sila sa border patrol, ngunit lumabas si Mauricio at dalawa pang lalaki sa kanilang sasakyan. Matapos mapagtanto na sila ay isang banta, sinubukan ni Jim na itago sina Rosa at Miguel, kaya nagsimulang magpaputok ang mga tauhan ni Mauricio. Gumanti din si Jim at tinamaan ang kapatid ni Mauricio na ikinamatay nito. Isinakay niya sina Rosa at Miguel sa truck at nagsimulang magmaneho palayo habang hinahabol ni Mauricio ang sasakyan. Ngunit nagawa ni Jim na patumbahin siya at umalis sa lugar. Pagkatapos ay tumawag si Mauricio ng reinforcement. Pagkatapos nilang makalayo, napansin ni Miguel na may tama si Rosa. Inilabas siya ni Jim at inihiga siya habang naghihingalo. Binigyan niya si Jim ng isang bag ng ninakaw na pera at isang address na humihiling na dalhin ni Jim si Miguel sa kanyang pamilya sa Chicago. Naghintay si Jim nang dumating ang mga medik at iba pang mga opisyal upang kunin si Miguel. Sinabihan siya ng isa pang opisyal na sinisisi ni Miguel si Jim sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang makita ni Jim ang pera sa bag ni Rosa, napilitan siyang bumalik sa bata. Nalaman niya mula sa isang tao sa istasyon na si Miguel ay ibabalik sa kanyang lugar at babalik kasama ang isang miyembro ng pamilya, ngunit nakita ni Jim si Mauricio at ang kanyang mga tauhan na naghihintay sa isang van sa labas. Nilinlang ni Jim ang opisyal na nagbabantay para makita niya si Miguel at ipinuslit niya ang bata palabas ng istasyon. Napansin ito ni Mauricio at sinundan sila. Umuwi sandali si Jim para kunin si Jackson at ang kanyang mga baril bago tumungo sa pupuntahan nila. Dumating si Mauricio at ang kanyang mga kasama sa bahay ni Jim upang mangalap ng personal na impormasyon at nagnakaw din siya ng marine pin mula kay Jim bago nila sunugin ang kanyang bahay. Ang mga miyembro ng gang ay nag-set up ng surveillance team sa malapit kung saan sinusubaybayan ng isa sa mga tauhan ni Mauricio ang impormasyon ng credit card ni Jim. Huminto si Jim sa isang gasolinahan at kumuha ng mapa para makapunta sa Chicago. Hindi nagtagal pagkaalis nila, huminto si Mauricio at ang kanyang mga tauhan sa gasolinahan kung saan tinakot niya ang tindera ng gasolinahan na tumulong kay Jim. Tinitingnan niya ang footage ng seguridad upang mahanap siya bago patayin ang tindera at nagpatuloy sa pagsunod sa kanila. Kumuha si Jim ng pagkain para sa kanyang sarili at kay Miguel bago bumalik sa kalsada, ngunit nasira ang truck dahil sa overheat. Huminto siya sa isang kalapit na shop at ginamit ang kanyang credit card para ipaayos ito habang natutulog sa truck para sa gabi. Dinala ni Miguel si Jackson para sa paglalakad at ginamit ang dala niyang pera para kumuha ng mga gamit. Nalaman na rin ni Sarah ang ginawa ni Jim at nakipag-ugnayan sa kanya para ibalik si Miguel, ngunit iginiit niya na ang sitwasyon ay may kapalit na buhay. Pagkatapos bumalik sa kalsada, pinara si Jim ng isang pulis na humiling sa kanya na lumabas ng sasakyan pagkatapos niyang kumpiskahin ang kanyang mga armas. Sinasabi ng pulis na gusto niyang kausapin si Miguel, ngunit napansin ni Jim na may kausap ang lalaki sa telepono na ibang tao. Nang itanong ni Jim sa pulis kung sino ito, mabilis niyang napagtanto na nagtatrabaho siya sa ilalim ng kartel at naisumbong na niya ang mga ito. Binunot ng pulis ang kanyang baril kay Jim, ngunit kinagat ni Jackson ang kanyang braso at tinulungan si Jim na madaig siya. Pagkatapos patumbahin ng pulis, tumakas si Jim kasama sina Miguel at Jackson at nagtago habang dumarating sina Mauricio at ang iba pa. Matapos makita na ang kanilang mga target ay nakatakas, pinatumba niya ang pulis at kinuha ang mga baril ni Jim.
Huminto si Jim sa isang tindahan ng baril upang makakuha ng mas maraming baril at pagkatapos ay huminto sa isang motel para sa gabi pagkatapos na isipin na ligtas ito dahil hindi niya ginamit ang kanyang card. Pinatay ni Mauricio at ng kanyang mga goons ang clerk ng motel bago hanapin sina Jim at Miguel. Ginising niya ang bata at nagtago pagkatapos na alertohan ang mga pulis. Nagtago sila ng matagal bago dumating ang mga pulis, ngunit nakita ni Mauricio si Jackson at binaril siya bago umalis. Kinuha ni Jim ang katawan ng kanyang aso at binibigyan siya ng tamang libing sa umaga. Pakiramdam ni Jim ay dapat niyang ibalik si Miguel sa Mexico, ngunit pagkatapos ng isa pang pakikipag-usap kay Sarah, nagpa siya siyang tapusin ang trabaho. Nagpa siya din si Sarah na pagtakpan siya at huwag ipaalam sa kanyang mga kasamahan kung saan patungo si Jim. Huminto sina Jim at Miguel sa gilid ng kalsada para sa gabi, kung saan ipinakita ni Jim kay Miguel kung paano gumamit ng baril at sinunog din nila ang pera ng kartel upang manatiling mainit. Malapit na sa kanilang destinasyon, nakita ni Jim si Mauricio at ang kanyang mga tauhan na natagpuan na sila at papalapit na sila. Nagawa ni Jim na lituhin sila sandali para bigyan siya ng sapat na oras para makakuha ng lugar para barilin sila. Binaril niya ang driver at naging dahilan upang bumangga ang kanilang van bago ihatid si Miguel para magtago sa malapit na farm. Binaril niya ang mga tauhan niya bago si Mauricio at sumunod ang iba pang miyembro. Gumawa ng diversion si Miguel para payagan si Jim na barilin ang huling miyembro bago sila sundan ni Mauricio. Hinanap niya si Miguel at tinutukan ng baril para akitin si Jim sa kanya. Sinabi niya kay Jim na plano niyang i-recruit si Miguel bilang isang batang sundalo tulad niya, kahit na sinusubukang kunin si Miguel na hilahin ang gatilyo kay Jim mismo. Gamit ang natutunan niya kay Jim, inalis ni Miguel ang magazine upang makalaban si Jim kay Mauricio. Nasaksak siya sa proseso, ngunit nang makuha ni Miguel ang baril, iniabot niya ito kay Jim at binaril niya si Mauricio sa tiyan. Iniwan niya sa kanya ang baril na may isang bala upang ibigay sa kanya ang kanyang susunod na pagpipilian at ibinalik ni Mauricio kay Jim ang kanyang medalya. Narinig ni na Jim at Miguel si Mauricio na pinaputok ang baril sa kanyang sarili habang paalis sila. Dinala ni Jim si Miguel sa bahay ng kanyang pamilya sa Chicago at tuwang-tuwa silang makita siya. Nagtatapos ang pelikula sa pag-alis ni Jim at sumakay sa isang bus kung saan tinignan niya muli ang sugat niya sa tagiliran at pagkatapos ay sumandal at ipinikit ang kanyang mga mata. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.